Okay, so now that we're done with installing Python idle, I'm going to show you another software that we can use. Actually, this particular software, we could also use it for other programming languages. Not just Python, but we could also use it for C++, C, Java, HTML, and CSS, and so on. So, marami siyang sinusupport na programming languages. Kaya siya, ang na-advise ko na install nyo din. So, first step is to go into your browser. Okay. On your browser, you just have to type in Visual Studio. Dalawa po kasi Visual Studio. So, ang palatandaan natin is yung logo niya is color blue, not purple. Okay? So, you should see something like Visual Studio Code. So, it is a cross-platform. It supports Mac, Linux, and Windows operating system. Meron din kasing mga ibang Visual Studio eh. So, click Visual Studio Code. And this is an open source AI code editor. Let's remove the AI, more on open source code editor. So when we say open source, you could integrate or add different extensions on this one. So since we're not gonna explore na siguro to since I've already explained do sa python.org, check nyo na lang for yourself regarding yung documentation, upgrades, and iba pang mga components ito sa website. Ang goal naman kasi natin is ma-install siya. Okay, so go to the upper right corner of your view dito sa browser and click download. Ayan. So, you'll be given choices on what you've prepared to install. So, para complete package na, pwede nyo pong i-click ito. Or yung kanina, para di na kayo mahirapan, yung download for Windows. Kasi automatically, it will redirect you to the latest stable version. So, click natin to. Depending on your operating system, mamimili po kayo dito. So, if you're using Mac, Linux, or Windows. Since we're using Windows, let's click this one. This is the latest version supported yung Windows 10 and 11. So, click nyo lang siya. And it should download automatically. Ngayon, if there is a warning like unverified download block, click nyo lang tong arrowhead, and then download unverified file. Hindi po siya virus. Ayan, overprotective lang yung ating OS. Okay. Kidding aside, so let's go to show in folder. And as usual, nandito siya sa may downloads ko. So, click lang natin siya. Actually, mas madali install si VS Code Studio. So, just I accept the agreement. Next. Next and next. Next lang po tayo if you are not familiar with the installation process of this one. And then, click install. So, let's wait for a few minutes and it should be installed in your computer. So, dapat ganito po itsura niya. Ayan. Once you're done installing this, if you have installed it successfully, you should see something like this. Completing the Visual Studio Code Setup Wizard. And then click this part. And ayan, meron na tayong Visual Code Studio. Meron na kasi akong previously ginawa dito. So, kaya siya, ginawa niya, in-integrate lang niya before. Pero kung wala pa po kayo on Visual Studio, so you're going to see something like this. Ayan. Meron na kasi akong mga previous file, di ko na siya dinilit. So, kaya ganon. Pero kung kaka-install nyo lang, ito po yung itsura niya dapat. So, the first step is, hindi pa po kasi to supported yung Python eh. Kahit nag-install na tayo ng Python idle and so on. So, punta lang po kayo dito sa may left part nung screen or workspace ng Visual Code Studio. And, pag tinapat nyo naman yung mouse nyo, makikita nyo kung para saan yung mga, mga icon. So, punta po tayo sa extensions. Ayan. And then, dito sa may search extension, sa may placeholder nito, type lang po natin is Python. And then, press enter. Ayan. So, yung unang Python nyo pong makikita na merong Microsoft na merong check is yun po yung install natin. Click nyo lang. Uninstall ko muna siya. Ayan, para makita nyo. So, ayan. Pag na-click na po natin siya,
you should see something like this para masuportahan yung mga Python codes nyo kay Visual Studio. So, click install. Ayan. And wait for a few seconds and naka-install na siya. Mabilis lang siya kasi maliit lang yung size niya. So, 33.46 MB lang siya. So, once na-install nyo na siya, pwede na kayo mag-start na mag-code. So, close nyo lang itong mga windows na to. Yan. And ito na yung blank workspace natin. Now, the thing is, the upper part is where we're going to start. Kailangan natin i-click para makapag-start tayo. Now, go to File. On the top left of the screen, and you may click New File or New Window. Pero, it's advisable if you just click New File. Ayan. And you may choose a text file or Python file. Pero it's preferred if you click Python file. Ayan. Para automatically, supported na niya yung Python. So, let's try to just type in a basic code. So, nga pala yung kung naliliit lang kayo sa screen, you can zoom in and zoom out po yung view nyo dito. CTRL plus lang ng sabay, and then CTRL minus. So, lakihan natin yung nasa screen. Click lang tayo ng kahit ano to start. Ayan. In-enter ko lang para mawala kasi may default siya nakalagay. So, type lang natin print hello class. Alam nyo, ang maganda nga po dito kay Visual Code Studio, if tinapat lang po natin cursor natin, it will explain ano yung mga sample codes that we could do with that and para saan po siya. Ayan. And then, CTRL-S natin para ma-save siya. Kailangan i-save kasi muna natin eh. And then, pangalanan natin, as long as hindi siya reserved keyword, halimbawa, my1. Yun lang. And then, huwag kakalimutang dagdagan ng dot, tsaka py. It denotes that it is a Python extension, and then click save. Sa pagsisave po, pwedeng CTRL-S or click natin si run, tas automatically tatanungin naman niya i-save yun. Okay. Yan. So, punta lang po tayo kay run or pwedeng dito. Alin sa dalawa. Pero dito tayo, try natin. Run, start debugging. Pag ayaw po nung F5, start debugging. And then choose Python debugger. And then Python file. Ayan. Pagka po ganito, may error sa interpreter natin. Cancel lang natin and run and debug. Ayan. So, hindi kasi tayo nakaselect ng debugger. So, ano na lang natin. Ayan. Click natin ulit. Ayan, nagkasabay lang. So, ayan, gumagana na siya. Wait lang natin and binabasa lang niya yung code natin. Ayan. So, dito po natin makikita yung pinrint na code. Yung hello class. Okay, pag i-stop natin or restart natin ito. Ayan. Pag i-stop na natin pag-debug, ganyan lang po. Ayan. Again, kakaumpisa pa lang natin kaya mayroong mga ganun na mga notification. Pwede natin siya i-close and then pwede rin siya lumitaw. Again, pag i-run natin, pwedeng ito po. Start debugging. Ayan. Dire-diretso na yan. Kaumpisa lang kasi natin kaya naka-encounter siya ng warnings. Okay. So, that's how you run a simple Python code using Visual Code Studio.